sa ating draft, no? Yung Blast Lamb, defending champ. Possible malaglag, di umabot ng playoffs, Jules. Kasakaling matatalo sila dito ng Heroic. Nanganganswer pa naman tong Heroic, no? Lagi yan. Yan. Yan yung parang iiwasan ng tunda dito, yung mga cheese pick na nagagawa ng Heroic. Kasi Heroic, hero pool. Ang laki, no? Ang dami bigla. Puro pang-answer pa yung hero pool. Simula bumalik ka sa offlane, tama naman kasi talaga. Huwag mo na i-feed si Whisper. Balik mo na sa offlane. Okay naman sana yung minute mo si Whisper. Pero sana malupit yung offlane na pinalit mo. Dabay lamay Dabay na yung si Dabay. Hindi. Ako, mas gusto ko pa nag-stay lang sila ng nung 5 pa rin nung sila bisa nila nun? Si Analog. Analog, di ba? Parang sa akin, okay po, in-stay na lang. Pero na-realize naman nila. Si Analog kasi parang okay siya, pero alam mo yung okay lang, hindi siya tumataas, pero hindi rin siya bumababa. Kumbaga, hindi siya nag-scale as a player eh. So, tignan na lang natin, no, kung ano nga ba yung makukuha nilang pick dito. Ano yung mabubuong line-up, trend protector, yung magiging opening pick dito ng Heroic. And nga pala guys, no, share nyo na yung ating stream para mas marami tayong kasama dito. 2 series lang naman ulit tayo ngayon. And after nyan, magkakaroon tayo ng break. 13 ang balik, 13 ang start ng playoffs. Pero sa mga nagtatanong kung kailan ang laban ng OG, sa 14 pa po yun. Sa 14 pa. And good evening sa inyo lahat. Shoutout sa inyo. Ito kay John Marie Bueno. Sino ba? Kay John Israel Valeria. John na yan, di ba? Parang may kulang sa lamesa natin eh, no? Wala yung hinihigop. Walang coffee. Pero ito, the boy wants invoker. Give the boy invoker. Give the boy invoker. Matik yan. Ito mga laglagan. BZM, matik. Ibibigay mo talaga yung mga besiro niyan eh. And mga winning heroes kasi talaga to, no? For Tundra. Like, invoker. Parang siya nalang ninigitan natin talagang high pick yung invoker, no? What if biglang, out of nowhere lang, yung Heroic, biglang mag-Brood Mother beat? Pwede naman. Diba? Walang gagawin si invoker dun. Wala ka namang gagawin yan. Adjust mo na lang. Sino gagawin niya? Phosphor. Diba? Ano tamisan natin dito, Boss Jules? Ay ba? Nagkaroon kami ni Rapi dito eh. Parang, Ano ano ba pinusta namin? Hindi ka. Teka lang ha. under duration siya dito eh. Under 38 siya dito eh. Pili ko over 38. Over 38 daw, Sakto guys. may trend to. Over 38 guys, duration. Guys, pasensya na sa boses ko, no? Kasi may ubot sipon ako. Tsaka may maniac tayo. Panagakas. Game 1 over, game 2 Game 1 under. over. Ganun pa rin ba hanggang ngayon? Ang tanong. Mga nakaraan, 2 araw na hindi, puro over. Ayun nga eh. Minsan under game 1 tas over yung game 2 eh. Minsan nagkakabaliktad eh. Wala, naiba na talaga. So, abangan na lang natin. Malay nyo naman guys, tama naman yung lapagan na natin yun. Lapagan mo dyan, isang kambing over 38. 10 kambing na yan. Lalabas na ba dito, Mipo ni Yuma? Hindi na siguro kung may invoker na. 39? Teka. Alam din. 1 minute. Sige, lagapag mo dyan. Wag na yun, Trent. Baka mabasag agad. Sige, lapagan mo. Isang kambing lang yan. Okay lang isang kambing. Bosses, malaki na ba chance malalong outright ko? OG to reach finals. 2 kambing lapag. 2 kambing times 34. Sarap nga yan. 68 yan, boss, no? Saan ba? Nilagay niya? 2 kambing down sa... Reach the grand finals. Oo, to reach finals times 34. Sana all. Sana. Sana talaga pumasok nga, di ba? Yun na lang yung masasabi namin. Kasi lahat naman din tayo, gusto naman natin talaga umabot sa grand finals, yung OG, no? The OG na yan eh. So, support muna. Hoodwink ni Ari. Bagay yan eh. Trend kalaban mo. Nagtatago-tago ka sa puno. Ako rin, pwede. Sampayin kita sa puno, ganun. Tapos may bushwalk pa siya. Yes nga, pwede mo isampay sa puno yung trend na yan. And at least, setup na rin din para sa Sunstrike, no? I mean, hindi siya yung best setup dahil minsan nag-group up sa bushwalk sa may split damage na Sunstrike. Pero disable pa rin naman siya in a way. So, anong sagot dito ng Heroic? Like, gusto ko makita kung ano yung core na answer ng Heroic dito sa Invoker pick. Mag-ano lang yan mamaya, mag-iinig-inig. Beastmaster, baka ito na yun. Favorite na yan eh. Favorite tailong to, di ba? Hindi, hero din ni Hero din ni... Tago dito. Whisper. Offlane. Magay. Pwede mo yung Domi. Open gyro. Do you think mag-gyro tong ano? Para hindi ka na lumayo? Kung gusto pa rin talaga nilang hindi sila decided na BM mid na to, pick mo na yung gyro kung ikaw yung Heroic, di ba? Guys, over 39 lang din nila pag namin dito.
Over 39 isang kambing. Muchas gracias. Muchas gracias na yun. Ah. Ano daw masasabi mo sa reparlay agad ni Polok? Ano yun? Pumarlay na naman si Polok, ganon? Ay, hindi ko alam. Hindi namin alam eh. Hindi namin alam kasi. Hindi namin nakikita eh. Jakiro na. Si Jack. Suppose for Jakiro, no? Oo. Or either way, pwede parehas naman yan, pwedeng ano eh. Pero okay na rin sa post siguro. Madalas naman din kasi melee yung offlane eh, no? So, sama mo na lang din ng range. Saan yun ako? Ano? Saan na naman? Saan na? Hindi, meron ng ano eh. Wala, naiwan na ata doon. Teka lang, Paul. Naiwan. Yung ano ba? Ayan guys, kunin na lang ni Jules yung inhaler niya. Mahirap na pag dalawa kaming sumisingot dito, no? Baka mahigop na kayo dyan. So, Centaur, Chen, ang kinuha ng Tundra. Nakuha na yung tamis ng Chen, Okay, the Chen. And Centaur, ito na yung pinaka-the best talaga na setup, no? For Sunstrike, stun na talaga yan. So last pick, carry na lang talaga yung Tundra mamaya, no? Heroic. Core Hero, Jules. Kuha na ba ng carry? Pwede ka, pwedeng carry. Para sa ano, okay naman yung carry. Kita mo naman yung offlane eh. Tapos mag-ban ka ng carry na, last one. Ano ito? Malapit ba to? Malapit yan. Yan. Pinakain lahat yan. Bitin pala ito. Mura lang ito. 49. At bumili na pa na. Ito yung masarap eh. Oo Na nga. double mint. Diba? Sarap. Ayoko nung gum eh. Diyan niya tutunan. Parang masarap to. Ito nga masarap. Mentol lang. Oh, si ano? Ano yan? Si Kim Patrick. Yan. Tatanong, anong tamis daw natin dito? Over 39 kami naglapag, boss. Eto si Kim Patrick yung painom. Lang libre sa inyo ni ano, Ni Kimo. Kimo, oo, wala kayo eh. Wala eh. Boss Patrick eh, no? Kayo lang eh. Okay lang. Sila lang pala nagtatrabaho dito eh. Okay lang. Boss Polly, pag players ba isang series lang dahil best of 5 o dalawang series pa rin? Dalawang best of 5. Diba? Tama? Ano ba yun? Anong sabi ko sa'yo? Ha? The Brood Mommy. Anong sabi ko sa'yo? Na talaga. Anong sabi ko sa'yo, diba? Ngayong kakumulit, Invoker, diba? Saan makikita yung reach to grand Wala na, finals? tapos Wala na. na yan, boss. Nung ano yan, bago mag-start ang tournament, syempre. Lahat po ng before tournament, may outright, click mo lang yun, tapos nandun yung mga, nakalagay doon. Pag wala first 3 minutes, pogi lang, ano ba yun? Walang, patamis? Walang, doon, hihigupin. Oo. Sipon lang yun, Sa weekend, agad ako bahala sa inyo. Yan, Ayan. sakto. Sa pagbalik natin, Nagbalik ganun. yan, oo. Okay. Chill ka lang kay Hindi. Boss Patrick. Pwede umpisahan yan, Boss Patrick. Pwede kami sa kape ni Paulie ngayon. Kasi, tatlo lang kami rito, literal, tatlo tayo tao. Isang TD, dalawang caster. Ewan ko lang kung mahina sa bagay. Si Wally, sige muna nagkatrabaho si Rito eh. Nabasa ko na yung isa, hinatanong mo. 2 series, 2 series yun. Yung per day. Per day. Yung na best of 5 grand Oo. finals. Sobrang tagal no pag sa isang series of 5. 2 series yun, boss. Ayun, makabang dotahan talaga yun. Oo. Pero maganda naman dyan, this is Blast. Sabi natin best of 5. Yung agawat nung per series, malayo. Pero kung maaga naman matapos kasi, ini-start naman din agad ang Blast. Ayun naman yung maganda dyan. Hindi sunod sa oras na. Counter ba si Brood kay Invoker? How? Syempre boss, yung pushing ability na OG. Hindi ko pa rin si boss. Ayan Pantera. na, chikash Ano na. pangalan ni boss? Ni Si boss? Kim nag-chat sa kanya eh. Kim Patrick. Hindi, anong pangalan mo boss sa FB? Ikaw, sabihin mo na lang kung anong ano mo. Ito si Kim Patrick Guevara. Hindi ko alam. Patayin mo sa akin yung picture. Hindi ko alam yung Facebook, diba? Sa Kim mo yung nakachat eh. Ito? Kahit kasi Brood Mother, Ayan. once na mag-6, walang gagawin sa Ayan. Invoker. Di. Ay, di ba yan? Hindi, boss. Ang maganda niyan. Ako PM mo sa FB, Julius De Leon. Mag-comment ka na lang, Jules, sa Sa live natin. live sa Facebook. Ay, sakto, hindi ko pa na-share. Diba? Hindi ko pa pala Comment mo na na-share. rin. Comment na lang. Boss Patrick. Pag nanalo Heroic dito. Series ba yan, boss? Kung series yan, medyo palaban. Palaban yan. Patrick MA yung name daw niya sa Facebook. Ayun, nag-PM mo ko sa ano.
Punta sa Facebook na live natin, Boss Patrick. Nag-comment ako doon. Click mo na lang. Pero Underlord. So, Beastmaster, mid or Mid. carry? Mid or carry? Kasi Brood, pwedeng carry, pwedeng mid din. Feel ko mid pa rin nila. Pero mid na nga lang kasi nahulaan ko nga, di ba? Hindi. Kaya yan. Carry yan, no? Pwede. Baka magpalit sila ng role. Si Yuma kasi nagbubrood. Sa Heroic. Di ko sure. Kasi feel ko Brood Mother against Centaur. Di naman ito yung winning matchup para kay Brood eh. Pero kasi parang kahit hindi ka pumik ng greedy na offlane, ay na carry, maganda yung lumalaban. Pero pag tumagal, alam mong mabubuhat ka pa rin. Ano ba maganda? Templar? Kailangan mo lang kasi pampatagal eh. Yun lang yung gusto mong mangyari sa game na to eh. Maprolong lang yung game, tumagal na to the point na sa inyo talaga. Hero ni Puroy, no? Shoutout Boss Jules, shoutout sa'yo Boss Luigi. Ayan, shoutout. Pero di ko ma-PM si ano. Si Patrick M.A. nga. Ha? Patrick M.A. Patrick Ma. May yung last name niya. Kung daw nagkakamali, napag-usapan namin. Ayun, nag-comment, Ito, FB ko, Jules. Ayan. Yun. Ayun, okay na. Nakita ko na. Slark. So bagay. Makes sense. Okay naman sa Slark talaga. Puro melee hero, puro beefy hero, no? So, Kaso ang daming ground eh. ayun lang, yung problema. Yan nga pinakaayaw mo pag strike ka yung Spit of Malice eh. Ito yung BKB ka talaga, as Slark. Oh, pero yun nga, ewan ko. I mean, andun yung concept na puro melee, makunat, in out ka lang as like. BKB talaga siya dito. Early BKB to para sa Slark. Di nagbibigib yan. Ayun nga eh. Pag di siya nag-BKB, yun talaga yung problema niya. Ang kahit, tas di na nag-aags yan. Build yan Midas, Wala. Deep Mahirapan siya dyan pagka ganyan. Orchid, yun yung niya eh. Feel ko sa game na to, maganda yung early defuse. Yung standard Slark build. Lalo na Invoker kasama mo dito. Alam mo naman si Invoker, passive naman to eh. Like, nakapag-provide siya ng impact sa ibang lane, Sunstrike. Pero yung pinaka-go-to talaga ng Invoker is mag-farm talaga ng items na eh. Items and level yung pinakahabol ng Invoker. Yes. Pero late game wala tayong kailangang pagtalunan, no? Kasi late game dito, based on drop, Tundra talaga. As in, no? Invoker, Slark yan. Pag na tumagal yung laro, pag na-prolong lalo, pag dumating sa point ang daming item, Tundra lineup talaga. Pero, Ayan. sa early naman, walang hinihintay itong Heroic. Pwede nilang malason itong Yun nga eh. Lalo yung Booker, walang kwenta pag walang item eh. Pag nagkasabay-sabay yung timing nila, teamfight item ng Underlord, Beastmaster, Brood, yung first 2 items nila makuha. Alam mo na to eh, pwedeng dire-diretso to eh. Yep. So, yun na nga guys, yung ating drop dito sa game number 1. Pwede nyo supportahan yan. PM lang kayo sa Koenig page. Pasok kayo sa ating Telegram group chat, no? Ayan. And shoutout nga pala, hindi ko nakabasa yung pangalan, pero sa ate daw niya na si Jess. Ayan, shoutout po and good evening. Welcome po sa ating stream. So, tingnan natin kung sakaling makakalason nga ba ang Heroic dito, no? Ito yung defending champion ng Blast. Ito yung laging panalo sa Blast. Never pa na didipit, lalo pag grand finals, no? Isang beses pa lang, yung first Blast lang sila hindi nanalo. Kung doon nagkakamali din, the rest, puro sila na yung champion. Pero sila yung puro grand final sila, sunod-sunod. It feels good to be this good. It feels good to be this good. So, ito na tayo sa mga facets. Ito na, nag-scholar of yung ice wall na facet yung kinuha ni BZM. Ito si BZM talaga yung invoker na kung ano yung kinukuha ang facet eh. Nagsend na ng 500 na hamster. Ayan na. Kaso paano kakasya sa ating tatlo to? Abunuhan na lang yan pagka ganyan. Dalawa na lang ending. Wala mo na si G-Serper. Mamaya si Serper. Hindi, malay mo naman. Sa pagdating naman kay Jay, din naman makakuha si Chester. Wala kang vanilla sweep, isa na lang kasi bukas eh. Ay, walang tansa? Wala. Genty, to eh. Ano sa'yo? Walang VS? Wala. Try me caramel, same lang yun. Maghanap ka na may VS. Wala kang lang ang bukas sa SB, baliw. Meron yan! Maghanap ka. Sabi cellphone ko. Titignan ko kung saan meron. Meron. Robinson Plaza, 65. Boss Carlo, mapuputol na yung streak daw ng Tundra ngayon. Ayun. Hindi, mamaya na tayo modder. Baka dagdagan ni Boss Carlo to. Ay. Mamaya tayo modder. Kasi mamaya sarado na yun. Over ba to? Under Boss Jules? Naglagay na kami sa over. So,
Wala. Andyan na yung drop eh. Naglapag na kami ng over 39. Kung wala tayong order, pwede na sa Dunkin yan. Na merong bandwidth. Pwede. Ikaw order. Wala akong grab eh. Taas. Grab. So, Radiant side maglalaro dito yung Tundra. Dark side yung Heroic. Eto na. Sino ba magpo-proceed at malalaglag? So wala naman tayong kaganapan, no, para sa bounty runes, and even exchange lang naman, if I'm not mistaken. Yep, 2 for 2. So ano ba nag-end up tayo dito? Brood carry pa rin Brood talaga. carry, tapos- Si Yumo kasi nagbo-brood. Gets ka naman. Okay naman siya. Pero sa top, hindi siya totaling freely nasa brood Centaur ano to? Pag Vanguard lang si Centaur dyan, wala na eh. Isang Vanguard nga. Tapos may retaliate, di ba? Yung high level retaliate, walang gagawin dyan yung spawn spiderlings eh. Wala, tatangkil lang eh. Pero sa early, pwede mo mapanish yan. Mahina pa naman sa Centaur early. Just Jakiro pa kalim mo. And ito naman yung maganda sa Binaba. Beastmaster. Early level, yes, advantage talaga to for BM. Wala talagang masyadong magagawa si Invoker. Wala talaga yung binababoy Tingnan mo, mo. half HP na agad, oh. Baboy lang yan, sabi mo. Binaboy siya ng baboy. Binaboy siya ng baboy. Ang galing nila parehas, so hatakan lang. Alam mong batak sa mid, eh, no? Like yung mga ganyang Yung mga ganon. Uy, teka lang, medyo aggressive dito. Yung 2 heroes, pure. Good body block coming up from Whitemon. Whisper dito, look at his HP is melting. Yung essence. Ay! Ba't hindi pa pinalo? Hindi kasi, gusto mo kasi ibigay ni White Moon eh. Anak ka ng... Hindi kahit she's lurk eh. Oo nga. Umistop din siya kasi inisip niya malalasit nung nung bor. Oo. Nung Chen. Sarap mo, first blood na. Kung ikaw naka-first blood sa Tundra, may inis ka eh, no? Magkabigay na bigay. Tamo, siya pa yung mapupuruhan ngayon, Jules. I mean, he'll fight back, pero ito, possible first blood na ata to for the Trend Protector. Can he survive this Firestorm activated? And pure split pa nga yung naganap nun for the kill. Pero okay lang, stock ng Agi, kayo pa rin naka-first blood. Yun naman importante dun eh, no? Pero that first blood, syempre natin sa atin yan ng Connect Page Payments, Connect Page for more inquiries, information, 24/7 may nagre-reply dyan. Guys, pasensya na sa mga bosses namin, no? Pareho kaming sisingat-singat muna ngayon. Napagsama eh, no? Hindi ako, wala. Wala pa. Wala ako, safe ako ngayon. Medyo isang linggo lang ako hindi tinatamaan eh. Ewan kung bakit. Gusto mo tamaan. Hindi, nagdi-gym na kasi ako. Ayun ba yan? Baka yun yung pampawala ng ano mo. Tsaka hindi na ako nagbe-vape eh. Baka yun na yung sign. Vape pala talaga yung ano mo, sa allergy mo eh. Baka nga sa vape. Hindi guys, sakto din naman, no? Magkakaroon naman ng break, so pagdating naman ng playoffs. Goods naman na tayo niyan. Inabot eh. Hindi ko na lang ba. Sumob. Kay Aling Gunding talaga ito nagsin. Kay Alan Gooding. Bonjel, ba't di ninyo kakas ng Dream League? Ba't parang hindi kakas? Ikakas namin. Hindi, ano yan. In Division 2 at pero teka, Division nakakaltukan. Broodmother dito. Taken out by third. Ito yung sinasabi na natin, Jules, na Sayang. dito yung winning lane for Brood. Pero sayang, solve. Worth it ba ginawa niya? Parang mas okay yata nagpakamatay na lang siya eh. Ay, hindi ko sure, pero... Ano, kung nagpakamatay siya. Centaur naman yan, mabilis region yan. Lotus, makukuha niya, Jules. I mean, pwede na. Ring of Pelt, papadala siya. Boss, Diyos. Boss, duran nyo muna. May sipon nga yung kapartner ko. Huwag yung anuhin. Wala pa. Yung dura sa ano naman, sa plema naman. Wala naman. Wala pa eh. Wala. Ako, pag nagkakas ako, tas naramdaman ko na. Umaalis talaga ako sa pesta ko, guys. Okay, sa pilitin mo, no? hindi ko para itabi lang dito, ipunin ko. Pero grabe si Taylong, pare. Ito rin sinasabi natin kanina sa head-to-head. Lamang sa matchup eh. Lamang sa hero eh. Durugo, 22-10, laban sa 7-4. And tatry na nga siyang puntahan din dito, no? Sa may mid lane. Ayun, no? Rotation, possibly mag-success. Andun yung Ice Wall, slowing them a bit. Pero BZM dito, looks like he'll die. Another kill. This time around sa Heroic naman, no? And sobrang lugi nung Invoker dito, ah. As in. Tapos sa baba, okay lang naman si Whisper dito. Kahit lugi, nakaka-farm pa rin naman yan eh. Ito na talaga yung mga Heroic ni Rappi. Ito na yun. Hero. Ay, ano yung Tundra ni Rappi, diba? 2-0 yan. Alam mo na rin eh. Mapapasigaw ko na lang yung sa ano, yung TI. Grabe yung crowd doon ng Heroic. Heroic! Tignan ko agad pa. Kaya sabayan ng wave nila. Heroic! Sila ano ka lumipat doon eh? Si
Gianna at si Boss Baby. Pumunta doon sa pwesto ng mga nag-heroic. Nakikinig ganun. Ayun naman kasi talaga nakaka-miss. Like, pag Oo. nasa main event ka, no, yung mga ganun. Yung tipong pag-hype ng crowd, Oo. diba? May kisabay ka sa hype. Kahit sabihin mo, hindi mo sinusuporta naman din yung team. Hindi mo naman sinuporta, pero ang ganda, ang sarap na sa feeling kasi. Yung experience talaga. Ayun yung the best. Okay na sa inyo, Boss Jules, mula dito sa Abaw. Nandiyan ka na naman. Porket Sunday ngayon, may ano na naman kayo dyan, may session na naman kayo dyan. Sumession na naman. Mga tropa. Shoutout sa mga tropa ka dyan sa Abaw, So, middle lane, anong lunas for BZM? Wala. Wala? yung Wala lunas, talaga, no? Ayun, binabantayan pa rin hanggang ngayon ni KJ. Pag naka-invite ba, tapos nag-high five ka, nag-high five din siya mag-appeal ba? Hindi. Hindi. Kailangan nakita ka siya. Ang daya naman, no? Parang pre-vision. Alam na agad. Vanguard na yun. Medyo matagal pa. Kasi, as low level, kaya pa nilang ano to eh. Tolerable position to eh. Once makuha na yung Vanguard, alam mo na yan. Pero yung mid nga, ito yung problema kasi. Ito mo, hindi na nga nakakalapit yung Invoker, Jules. Level 6 na to, si Tylong. And Invoker level 4, hindi to yung ideal time para mag-jungle. First pick Invoker pa. Give the boy Invoker. Give the boy Invoker. Ayun o, give the boy Invoker. Hindi na alam kung saan pupunta. Tignan naman dito. Ito na yung opportunity. Umabot na. How about the Roar? Good tornado play. And Boy. this should be enough for BZM para maka-disengage. Pero basag na yung tower niya. Wala, 6 minutes. bigay na talaga yan. Pero ito naman yung magiging trade-off, no? Since naiwan nga, Whisper naman dito will be taken out. Yun lang, lugi. So parang sinacrifice na the BZM yung lane niya. Sacrifice. Oo, sacrifice yung sa kalaban. Pero Uy, 3 heroes on top. Heroic dito. Wanted to bring down 33. Sunstrike won't even needed. Namatay pa rin naman yung Brood Yuma. And 33 dito will die afterwards. So good trade pa rin for Tundra, no? In return. Oo. Dalawang ko rin namatay sa baba tsaka sa top. Ilang malis yung entry niya. Kung sa gitna niya o sa left side. Pero White Moon, nalaman niya, no? Awarded doon. Ito yung tanong dyan, Jules. Like, ano yung next move mo as Beastmaster? Aga mo nabasag yung mid? Top. Nag-jungle ka lang ba? Top, pili ko kailangan mong tulungan yung mga teammate mo. Ito, i-occupy niyo yung triangle area ng kalaban. Huwag mong hayaan na, mag-stack. Sakto 7 minutes, mirror ko, hindi mo ba nagagamit? And mukhang dun nga sila papunta. Spotted naman. They are preparing for this. Pero mukhang wala magagawa ata dito yung Tundra. Uy, And even Roar committed, pero good bushwhack under the tier 2 tower. Damage-wise, ando naman, pero Sunstrike will do miss. So, Tylong survives. And 2 Shrine of Wisdom yun para sa side ng Heroic. Nakuha niya, King Jungle, sarap. Nasisimulan na nga sila ng Sa Heroic baba, nakuha dito. ata ng nakuha ni... Underlord. Underlord ba? Hindi, Chen? Underlord pa. And delikado pa nga, 33. Kulit ang item nyo. Hindi niya binangguard ng Iron Will. Ano yun? Hindi niya binangguard. Ang gulo. And ito na, Calvario, pa nag-6 pa yung Brood. And paano to? Slark, eto siguro di ka talaga magmamidas sa ganitong State ng game. state ng game. Magmamidas ka, parang it's a no-no talaga. Kailangan mo lumaban dito eh. Kaso, ang masakit yun, lumaban ka, tapos namamatay ka rin. Ayun pa, yung problema. Hindi rin naman sila ganun kaganda mag-delay, mag-drag ng game. I mean, hero mo, Slark, Beastmaster. Invoker. Pili ko yung center gusto niya Jules. Domi bigla dahil sa ganitong nangyayari. Yung para split-split Pero lang. Crimson ko yung win niya eh. Crimson yun eh. Weird Okay naman Crimson dito, ang daming units oh. Puro physical, pasok naman yan. Sama mo pa ng pipe. Ang dami rin magic. So Whisper medyo, sabihin natin bogue talaga as in. Pero inyaman kasi yung dalawang side dito ng Heroic compare sa Tundra. Ito si Whisper, nakakahinga pa to kahit pa Ayun paano. Vanguard. Nare-recta ka niya Crimson. Nakakalimsan na rin. Kala ko, inuna niya lang talaga yung Kaya nga eh. medyo weird lang na. Weird na inuna pa niya yung helm, no? Parang makapaisip ko para saan. So, nabasag na yung mga tier 1 towers. Baba na lang natitira dito for Tundra. Ito yung Heroic na hindi ko sure kung ano yung gagawin nilang next step. Ito, siguro, dito lang. Ito, low level. Kanina pa to wala sa lane no? Wala na. Tagal dyan sa mid. Grabe. Binantayan si BZM Gibidas pa rin sa Axie. Puno na yan. So, wala talagang drag lang ng game dito. Dalawa kayong imboker ng kailangan nyo ng farm. Ganun din naman kasi parang hindi lalaban yung mid nyo. Madalas nga yung mid yung parang lalaban muna sa umpisa eh. Kaso invoker kayo eh. Ayun nga So, Kaya nga ayoko. farman to. Kaya nga ayoko i-start kanina kasi invoker nyo
farming yan eh. Kasi ganito mag-start si Pure, kaya yun. Oo, ganyan yan. Farman. Pero sa ating mga naka-over, pabor yan. Eh, naman yung mga gusto ng mga tropahan. Wag no? lang... Wag lang masagasaan ng heroic Oo, kasi eh. yung heroes nila dito, Masagasaan yan. based sa lineup na to, ito Panganderan. tatapos agad to. Panganderan yan eh. Pero knowing Tundra, no, isa naman sa pinaka nagiging big factor kung ba't nanalo sa mga team fight. Yun. Yan naman, dyan naman maganda ang Tundra. So, inaantay lang natin dito ngayon kung ano ba yung gagawin na next step. Sergius, ba't ganito? Oo nga, nabasa ko nga yun sa Dota 2 group. Mo sila. Mga ano yun nila yun eh, personal opinion. Diba? Yung mga nagagalit sa... Nabasa ko kasi sa group. Dahil galit sa Queenie Casters. Ayaw eh. Mm. Yun lang. No, di ko alam yan. Nakita ko lang kanina. Pero syempre, kanya-kanya kanina. Kung sa English, okay. Kahit ako minsan sa English eh. Pero ito, Sunstrike, pambawi. Trent, mabibigyan. Uy, stop it, son. Teka lang, macro par dito. Laro They rin. went for the Centaur. Mamatay yung Centaur. So, 1-for-1 trade in favor of Heroic this time. So, drag the game lang talaga. Kahit sabihin mo naman ni Centaur, nakukuha pa rin naman niya yung item niya eh. Yun yung importante. And BZM Strike, sila yung kailangan yumamang kasi. Diba? And Ayan na, naku, ito na, ginagawa mo gumagalaw kasi na yung Broodmother. BZM dito, no, nasa may riverside. Inabot ang Ice Path. There go the Gorgon Grass. Wala magagawa. Ay, Nature's Gas pala, sorry. So, Invoker dito. No way out eh. Yung ganun takbo niya sa river na punta, no, Jules? Alam mo na yun. Hindi, ang asim din kasi nila, parang wala namang vision sa may left side banda eh. So, alam mong pamid yung kalaban. Nagmamadali yung heroic. May ano kasi, certain oras lang yung drop nila eh. No? Alam mong pag tumagal, patalo. And 33. Siya na yung sinusubukan nila dito, Jules. Insatiable Hunger activated for Yuma. Si 33 na naman. Okay, mukhang hindi naman enough, no? Medyo makunat nga naman kasi talaga yung Centaur kung magsisimula sa full HP. Tornado Ice Wall combat, hindi nga lang naglatch yung Ice Wall. Tsaka hindi, mabilis din yung move speed. Mahirap din, wala rin magandang follow-up. Wala pa. Yes, boss. Pinaka, ano dyan? Andyan naman ang mga tunay na supporters ng Kuya Nick eh, diba? Hindi tayo magpapa-apekta sa mga rage bait. Tsaka basta nag-ano ka, like, eto yung mga social media. Hindi mawala yung mga hater. Yung bashers. Kapag kasama diba? talaga yan. Oo, yun nga yung nagpapasikat eh, diba? Ayan yun sila guys. Ibigay nyo ang satisfaction ng mga nagagalit dyan, diba? Basta tayo dito sa Kuya Nick, chill casting at magpayaman. Yun ang goal natin, diba? Sa nangyayari sa Pinas na puro kurakot, dito tayo sa Kuya Nick at magpayaman. Sabay-sabay. Pero Midas din siya, oh. nag-i-stay lang sa 1K ang kalamangan ng Heroic, Jules. Kahit ganito yung state ng game. Dalawa nga nakamidas nga ni, di ba? Tapos yung Centaur, kahit namamatay, Recta Crimson yun eh. Ibig sabihin, nagkaka-item pa rin. So 12 minutes in, 1K yung kalamangan Heroic. Hindi nila masyado napipigilan yung Tundra dito makakuha ng mga resources. So for Heroic, I think nag-aantay sila ng next item nila no bago sila mag-continue sa pag-i-invade. Ito, wala pa kasi silang detect tower siguro itong top. Para at least ma-open up lang a little bit, no, yung map. Kasi wala eh. Pero hatin mo ako, Boss Jules, Boss Orb. Tama ka na, Boss Orb. Isend mo na ang pangtamis natin yan. Dagdagan mo na ang pangkape namin dito. Para madami na si Jazz Surfer. Meron na nagbigay si Boss Patrick. Oy, teka lang Kailangan ng pang kay Jazz Surfer. Pero Tornado, umabot naman dito. Tailong, Bushwhack, Meteor Drop. Can he pop the roar? No, he cannot. Mamatay dito si Tailong. Tornado dito, same goes. He's very low right now. Might be another trade. So 1-for-1 so far. Core for a core. Pwede na. Kung ikaw Tundra, kasi isip mo, ganyan yung drop nyo, nanlalabang kayo. Ito na si Puroy. Wala naman. Hindi na mga abon. Hindi nakapag-roar, no? Hindi Hindi umabot. na, Na-call to the snap. Tsaka na, rin, bushwalk talaga. Oo. So, biglang, laking gold yun, I mean, Beastmaster yun, mayaman yun, Jules. Pandelay ka mo sa game. Yun Oo. talaga yung doon. Ang dami kasi. Si Kimuto kasi nandudual ng viewer. Hindi, si Kimu naman, yung mga alam niyang papalag-palaglag na yung inaano nun. Yung isa, asar na asar kay Jay. Guys, kahit ako maasar ako sa pagmumukha ni Jay. Di ba kayo naasar sa mukha ni Jay? Ako nga, naasar. Sa totoo lang, ako naasar ako sa mukha ni Jay. Yun lang. Sa araw-araw. Di ba? Araw-araw yung nakikita mo. Maasar ka talaga. Wala na. May Crimson na, boss. Pag umabot ng mga 20 minutes, sabihin natin,
Ganito pa rin. Ganito yung state ng game, tapos yung Aegis hindi pa makuha ng heroic, alam mo patalo. Taga mo na. Itaga mo kay Rappi. Taga mo si Rappi eh. Itaga natin si Rappi. Taga mo si Rappi sa bato. Wala na, ano na yun, revoke na yung ticket niya. Revoke na. Wala na yung samyap niya kay Jay, no? Wala Back na. to zero na. Back to zero na yun, wala na eh. Wala idadahilan na lang. Dahil- Baka mahirapan daw makauwi. Bayong-bayo lang eh. Guys, biruin nyo. Dapat magkasamip kami. Kasi hindi na tuloy yung summit na nakaraan. Ngayon dapat magkasamip kami. Kaso, sabi ni Rappi, baka daw mahirapan siya umuwi. baka hanggang madaling araw yung samyapsal. Ewan ko to kay Rappi. Pagka-ano. Kala mo magko-commute eh, no? Kala mo 3 hours kakain sa Sangyup. Nag-in-drive lang naman. Wala nga, ano na nga yun. Gatal lang ano. Hanggang sa bagay nung last na break kasi di siya umuwi. Oo. Ipon na. Ipon na yun eh. Ano naman yun eh. Sago-sago na yun. Sago-sago na. Bogak yung sila eh. So magkakaiwasan na pa naman dito, no guys. Talaga nag-aantay lang to. Next item. Di ko sure sa Brood kung ano yung timing talaga nitong hero na to. Pero kung heroic dito, medyo... Ewan ko, kung kinakabahan ba sila o prepare sila kahit late game. Diba? Yun lang yung isipin mo eh. Confident ka nga ba, no? Kaya heroic, like, afford mo ba na paabuti ng late game? Napainit ulo nun. Shortlist na sa over 39 kagabi. Tapos nag-GG call. Oo, pinapanood ko yun eh. 38 ano yun? 38 ano lang no? Nag-under 38. Ano lang nga nun? Seconds na parang mga 20 seconds. Bihira na yun ah. So, haste rin makukuha ni KJ. Next objective na pinaka-possible, no? Tormentor. Tormentor Feel ko yung Roshan. Roshan. Hindi pa to eh. Sa magkabilang side. Pwedeng magka-trade eh. Pwedeng gawin ng heroic, i-trade nila yung Heroic. Tormentor, tapos sila mag-Roshan. Kasi pag sila sa kanila Aegis, lalo agarin to si Tylong, ano sila, pasugod sila, bumasag sila ng tower. Nakita ko yung next item ng Tylong, BKB pa. So, I think ayun yung pinaka maganda pang timing ng heroic. Yung pag may BKB na rin sa Tylong. Then yung Brood. Puro 2 items, no? 2 items at time pinaka okay. Ang tanong dito, anong bubuhay na ni Puroy? Favorite niya yun eh, Tresbidas, DPU, Orchid. Yun yung binubuhay niya dyan eh. Ano yung problema kay Snake ko? Pag wala kang Falcon Blade, takaw sa mana. Boss, dun pa shoutout mo, supportive kong wife si Day Day. Ayan, shoutout sa asawa mong supportive. Paano naman dun sa isang asawa mo? Bande, baka hindi supportive yung isa. Sa bagay. Tingin Pero, kailangan niya yung shoutout, diba? Mamaya yan. Gusto niya yung shoutout, syempre pa-priority mo. Yung main muna. Oh, tsaka supportive yun eh. Oo, supportive. Baka yung isa kasi hindi supportive. Yung main muna, no? Wag muna yung Smurf. Baka nagagalit kasi pag nanonood siya dito, di ba? Eh, yun. Hindi nga naman niya masya-shoutout, Jules, kasi nga, galit Bagay. dito eh. Bagay. So yung game natin medyo nag-stagnant, no? Medyo naging AFK simula kanina. After nung clash sa top, yun na yung pinaka-parang masabi natin promising clash. After that, wala na. Wala talaga nahinto. And pa 18 minutes na tayo dito. Ilang minutes na lang, no? Mag-up na yung Tormentor. May mga teams na kahit yung mga ganun 20 minutes na kung alam nilang di sila comfortable pa to make ng fight, hinahayaan lang nila, no? More on farm lang din yung ginagawa. Nakikipag-trade lang sila sa resources. So, tignan natin kung ganun ba yung magiging approach ng Tundra dito. Asar sa itsura ni Jay plus asar sa lista ni Rappi. Susumbat talaga kayo sa bayanan. Hindi nung time na si Jay naman yung kasama ni Rappi, di ba yun yung mga OG po na panalo naman. Boss, yung shoutout. Pa-shoutout ako sa sarili ko, Steven. Yan, shoutout sa sarili mo. Jules, pa-shoutout sa toyoin kong asawa, si Lou or Vista. Salamat. Ito sa shoutout niya, asawa daw niya, si Jeline. Jeline ba yun? Wala kasi nangyayari, so shoutout mo. Nagka-farm na yung magkabilang team eh. Bakit Lugi heroic sa late game, boss? Boss, tingnan mo na lang hero, Invoker to. Invoker Snark. And sa heroic, alam nyo naman yan, yung ganyang cheese drop. May ano lang yan eh, may time lang yan na malakas eh. Pag nag-late game, alam mo nang, ano mo yun, medyo, hindi naman sobrang hinap, pero alam mong kinakapos na. And every melee heroes, no, ito yung mga mahirap eh kapag may Invoker kang kalaban. Kasi ang daming pang kite ni Invoker. Once na wala ka ng BKB, pwede ka nang kontrolin nila na Invoker eh. Lalo pag dumating si point yung may Octarine repression na si Invoker, wala na. Tapos sobrang palpulupay nag-i-Invoker. Pero doable pa rin naman, like pagdating pa rin sa team fight, doon pa rin naman talaga magkakatalo. No. Mas madali na lang kasi talaga sa late game yung Tundra, kung baga gano'n na lang. Pero initiation, execution ng fight, heroic, siguro with the right items, may mga vice, yung mga ganyan, blink.
Pwede. Doable naman. Tsaka right target din. Yun yung Boss, kailangan. yun ang pagpapick sa'yo ng Predator, ingi ka kasi ulab. Grabe naman kasi yung cast ko dun, boss, di ba? Game 5. Tapos yung break parang segundo lang. Bawal mag-break ng ano, kasi sa mall eh. Di ba? Bawal din yung break ng matagal eh. Wala boss, di ako na maos. No? Ano lang, may ubot sipon lang talaga. Inubos kasi po si Polly guys, kaya ganyan ang boses. Hop! Oy, teka. Tumama yung bushwalk. Nice try. Yun na yun. Farm na ulit. Parang ulit. Okay na yun. At least may nangyari Nagkatrya na. Guys, ay sa YouTube, huwag na po kayo mag-spam. Basta shoutout sa mga asawa nyo. Yan, si Karen daw. Ayan, si Karen, si isa, ano? Ewan ko, ang Nakalimutan dami. ko yung isa eh, dahil yung asawa. Usual shoutout po ako dito kung nire-reveal ko yung kubit-bito sa Cavite. Sige, reveal mo. Kapitse. Cavite. Sa Cavite. Oy, Wordplay oy, pa, pero oy. BZM, Icepat, Das connects. Rar. Under pin detection, Primal Door for the follow-up. Broodmother hitting him up. Mamatay dito si Invoker. Yan. So, big pick up for Heroic. Roshan Now, to. question is, Roshan ba or Tormentor yung trip mo? Roshan. Roshan na to. Mas valuable yung Roshan. Mm. Compare sa Tormentor eh. So, doon naman sila papunta. 30 seconds down to para sa Invoker. And Sure na yan. sure na to. Sure. Kung ikaw rin naman ito na, kahit na mga kakompleto ko, hindi nyo ko-contest eh. Pati jowa, tropa nyo, pina-shoutout nyo na. Baka asawa ng pinsan nyo. Lahat na ng ano no? Asawa, jowa. Hindi, sa bagay, mag-Feb 14 na. Asawa ng asawa mo. Tama ka na, Romel. Bigyan mo si Romel ng 15 minutos. Dahil February, bigyan mo si Romel. Makulit na yun. Almost 5 na rin si Centaur dito. So, Pero ang maganda dito, Jules, sila pa rin nakakuha ng Tormentor, Tundra, no? So Hindi. kahit namatay si Invoker, may nag-gain pa rin sila. Trade eh. Na-realize na nag-Roshan. So, Matic hindi na laban sa Tormentor. Sulit pa yung shard sa Chen napunta. Ano ba siya? Yung Ancient. Okay. Sa level ng Hand of God, kung ilang Ancient yung pwede niya na makuha. Kung level 3, 3. pag level 2, dalawa. Level Pag 1. level 1 nilan. Wala. Dapat pag level 1, wala eh. So back to farm to, malamang, no? Especially if you're Tundra, actually manalaban sila dito, Tailong. Tatry na lang yung poke. Andun yung Bushwhack, on to 2, Tornado on its way, catching 3 heroes, Overgrowth committed, Deafening Blast, pero BKB Tailong to dodge this, and there goes your Roar, Invoker dito, mamamatay na naman for the side of Tundra. Ewan ko. Ambitious ata yun eh. May ages. Gusto mo patayin? Gusto second ata tower nila pa? i-deny agad eh, no? Kaso ready, yung Heroic, yun yung problema. Hindi ko alam. Kung ano yung naisip nila dun. May attempt, pero yun nga, hindi nag-work and nag-backfire pa. Yun pa yung worst doon, namatay si Invoker. So after that, meron ba makukuha yung Heroic dito? Mukhang gate lang naman yung gagamitin. Possible, connect sa Broodmother, di sila mag-play around sa baba. Pibibenta ni Whisper. Tapos din yung level niya, 7 eh. Wala na, naiwan na yun eh. Kanina pa solo yan eh, kasi may Fiend's Gate naman. And timing to ng Crimson and Pipe. So mahirap nga naman to for Tundra. They found Pure. And there goes the Pit of Malice. Shadow Dance activated, but can he escape from this? Another root incoming. Pure pounds away. Andun yung Hand of God for the extra sustain. Tornado connects onto 2. Ano bang EMP? There's the Ice Wall. Plus the Meteor dropping over to the Brood. Yuma dito pops the BKB just in time. He'll make it. Sunstrike will miss. Andun yung andun yung Pit of Malice once again. Over to 33 dito. Kaya ba makasurvive with the Crimson Guard? End up yung naging damage from Heroic. So 33 will be the first casualty. Buhay pa si Yuma kasi, no? Nasustain ng mga, ano eh. Ganda na lang ginawa ni BCM eh. Napatama niya na yung Ice Wall na Aghanims upgrade. Pero now, Lord! Pure gone for 40. 2 cores dead for Tundra. And there goes Tornado just in time over the 2 heroes. Bushwhack for the follow-up, but not enough still to take down the Aegis from Tailong. Yan nga yung power ng drop ng Heroic. Tama yung ginagawa nila. Kumbaga, nilalagay nila sa state na ma-force lumaban yung Tundra, which is yun yung ayaw ng Tundra dapat eh. Kasi no choice sila kailangan. Babasagan sila nito eh. And ang maganda pa dun, no? Yung Aegis nga hindi na-spend dun sa team fight na yun. 2 minutes spell. Delikado na naman ang 2-0 ni Rappi. Eh, alam niyo naman na yan. Parang kay Rappi, boss. Ano si Rappi rito? Under 38. Over 38 kami. Shoot pa sa under. Kaya nga. Wala eh. Yung drop ko, tayo mo naman kasi.
Hindi. Ano yung binan nila? Nung pinagkala si Invoker, may isa silang binan eh. Viper ata. Ang ko Viper. Na pwede sana lang iban sana yung brood dun. 5th ban yun, 5th ban. Pero ito na naman yung Heroic. Another tier 2 objective. Mid lane naman yung babasagin nila Angat dito. ba? May 1 minute 30 seconds sa Aegis. Pwede lang itry eh. Up na ulit halos lahat eh. Ay no, tas hindi pa ready yung Tundra. Insatiable Anger activated na rin dito for Yuma. Andun yung bonus damage and now fortification ni Kukumit. Andun yung Liquid Fire para sa attack speed slow. Ano the tower and third tower dito slowly dropping. Crimson Guard activated at least to try and delay this push. Pero kaya nga ba? Mukhang madedepensa naman dito ng Tundra. Magags nga. Yung mala nagags yun. Na-realize niya eh. Kailangan niya mag-in-out eh kung ikaw Slark eh. Nakita mo kanina yung napit up malice lang siya eh, no? Parang hindi na nakaalis. Eh, Naruto ulit eh. In Dark Back. Cooldown pa ng matagal dun eh. Butterfly next item. Sobrang yaman Ganda. ni... Ganda ng ginagawa niyang itemization dun. Ito yung pantapos talaga din eh. Ito naman, ganda rin. Aga names para yung Queen's Gate. May kasama ng Pit up malice. Just mas malaki na rin yung Regius. Unti-unti nabubuo ng Heroic yung kailangan para matapos agad yung game. And Tundra dito, lalabas sa base ha. May Aegis pa ng ilang segundo to eh. Meron naman silang lane ward. Pero Heroic, parang aware din sa nangyayari. Ganda ng read nila, din sila naman yung mag-i-smoke. Alam mo yun, nag-expire yung Aegis pero yun sila yung nag-smoke, Jules. Ay, sobrang hindi mo expect yan eh. Nalalaban sila, no? Even without Aegis. Pero lakas kasi ng hero nila eh. Hindi rin masisi eh. Yung nagkukumpulan lahat sa taas. Tama naman yung direction for Heroic. Sino yung pwedeng aabutan? Invoker, they found him, Jules. BZM tipping away. Now they have the overgrowth to stop this. And BZM, good thing, andun yung disperser, pero di enough ata to protect BZM. They have the Lord to hold them right now. BZM dito will be the first one to die. Queen's Gate activated, pero wala na mga abutan ata for the Underlord. Buti niya wala nang nadamay, no? Pero sure bull kasi, pag lapitan mo eh. Tama ba? Disperser rin, di ba? Sino ba? Si Slark? Disperser. First item niya. Ganda, basic dispel. Oh, na-dispel yung OG. Ayun o, disperser. Yung gem yan, kailangan nila. Kasi may short din si Trent eh. Annoying shit na yun eh. Kailangan pa talaga na madrag. Kung ikaw yung Tundra dito, kung mapaabot mo ng 40 minutes pa yung game, yan, yung pinaka-the best. Aghanim, meron na yung Underlord. Para safe naman for Heroic, ate pa ng Roshan to eh. Second Roshan. Ayun yung parang gusto mo na talagang maka-high ground na. Win condition ng Tundra, late game, boss. Oh, yung win condition and kahit sabihin mo late game, pero kung 1 by 1 sila namamatay, yun naman. Oo. So iba to na hindi ito yung katak na aganing. Hindi. Ito yung Ice wall. ice wall. Ayun o. Daya nga, laki ng damage, no? Yung shard. Shard naman yun sa Ghost Walk. Tapos kukunin mo yung Ice Wall DPS. Kasi yung damage nun, depende sa Ice Wall damage. Nung aganing. Hindi, baka kung ano yung damage ng Ice Wall niya. Para may Ice Wall damage yung Ghost Walk. Kinalaban ng OG Jules sa 14 pa po, February 14. Yan, sakto habang nasa tamisan kayo, nasa mga naka-checking kayong kung saan sang hotel, motel. Diba? Kung nasa bahay man kayo, sabay-sabay natin panoorin ang laban ng OG sa February 14. Kapag kung may ibubuk kayo, siguraduhin yung internet. Maganda. Makanood. Sa akin, pwede na kayo mag-book. Yan. Follow nyo na. Next item, Lincoln. Okay. Maganda na may Lincoln. Lincoln Gamer, eh. Pero refresh siya ng CBM dito, Apolly, Yaman. Sobrang yaman. I mean, given kasi sila yung lamang sa tower. Siya yung own sa lane. So, talagang dapat talaga na, mayaman. And mag-i-smoke nga dito ngayon yung Heroic. Roshan, we'll see kung ilan yung magiging added time, Jules. Ito kanina pa nagpapa-shoutout. Pa-shoutout dyan sa asawa ko si Janet. Pero Ay, wait teka lang, na-roar! na-roar. Delikado na dito. Paalam. Paalam May na. ice pot, Kuya mo, Ari, goodbye. Pico Lotus din ata for center or kahit yung mga support, mag-Lotus. Lotus game eh. I think okay naman yung Lotus talaga. Basic dispel pa rin naman yun.
Kahit sabihin mong hindi lang yung pang-return ng spell sa roar. Laking bagay ng basic dispel sa game dahil may Underlord, merong Trent. Yung overgrowth, no? So, 30 minutes. Last 9 minutes para sa mga tropang naka-over dyan. Diba? And meron naman enough gold. Pure dito, no? Para mabili yung Aghanims. Pero tignan mo, interesting yung naka-next, naka-queued up sa kanya. Octarine Core. Puro magbigay ka na lang, sinasabi ko sa'yo. Seryoso ba to? Octarine yung kailangan mo? Boss, di ba shoutout sa ebib ko ng tropa ko, 16, baka pwede tayo lumabas sa February pa. Huwag nyo na akong idamay dyan ng tropa mo, lumabas kayo hanggat gusto nyo. Lumabas kayo ng lumabas. Lumabas kayo na labas. Kasi ako, papasok ako eh. Hindi ako palabas eh. Ha? Huwag nyo ako idamay dyan. Uy, pero magkakaabangan ata Uy, dito, Jules. Taylong. Nakita si Inabot ng BZM. Pit of Malice with the Fiends Gate Ags! And BZM dito, mabibigyan na naman. Yun lang. Uy, And even Pure. ang galing. Hinintuin mo na Hininto na and Overgrowth committed. There we have it with the Orchid. Wala magagawa dito yung Slark. 2 cores dead for the side of Tundra. Anong ginagalgal ng ano rito? Ng Tundra? And Sir Rappy effect, diba? The Tundra is crumbling. Sarap. Ganun nga. Talagang sulit din talaga. Parang mas lamang na ang tawag dyan. Gusto namang kumontra kay Oo, Rappy. nakumontra kayo. Like, hindi mo na lahat mananalo sa kontra, pero lamang yung panalo sa kontra. And shoutout ka pala kay Shan Naomi, oh. Boss, Shoutout di ko po. may nag-post ng staycation sa Purview. Yes, ako yan. Yan. Mag-book na kayo, guys. Bahala kayo. I-book nyo na lang i-book. Walang camera doon, guys. Okay. Kaba. Pas yun, wala. Pas yun. Walang camera doon. Diba? si Tamis, nakabook na. Katamis na. Tatamis na. Tinuloy ang Octarine. Ano naman sabi mo? Animal. Ewan ko, ako yan. Pag tumagal. Pag tumagal, pag alam mo yun, nakakait niya yung kalaban. Kasi masasabi natin ngayon, hindi ito yung kailangan ng item para makalaban sa Heroic. Pero kung ang idea niya dito is, i-drag pa rin naman yung game. Like, at least go down na Midas, di ba? Yung mga ganyan, mapabilis. Ano yan? Naalala ko yan, sabi ni Boss Carlo, Maniac Day 26.5 total kills sa Tundra. Oo nga, no? Pero 6 lang. 26, wala palang 20. Baka 6.5 lang, Boss Carlo. And Roar use, Aray ko. hoodwink down, dominating na pala Grabe kay si Tailong. Tailong Xiao, Baohu. Na, parang, ito kapag mas lalong na pumuli dito, yung laruan na itong mid na itong hero. Mas Ang scary lakas na itong to. heroic na to. Sobra. Kasi nabalik na naman nila eh. Offlane si Whisper, di ba? Ito naman yung TI form nila eh. As in. Tapos, nagpalit din sila ng 4 eh. Wala na si Scofield oo. Si Theolicor na to eh, no? So yun na nga. Tormentor sila din makakuha. Shard for Jakiro. Okay. Yung Liquid Frost and ano yan? Oo, Frost pwede and sabay. Fire. Sabay na yan. Ang sarap pang pag-farm yan eh. Boss, dude, palibalang mo naman saan galing si Tailong. Ano rin siya, NA player. Nasa mga parang Division 2. Sa Kung Fu Fan. Sa Kung Fu Panda, si Dragon Warrior, si Tailong, di mo ba kilala yan? Kalaban ni... Siya yung student ni Master Chief. Student ni Master Chief yan sa Dragon Warrior. Hindi boss, ano yan, NA player sa mga Division 2. And binigyan nila, parang ano Mga lang. Rising Star, ganyan. Parang si Mirel lang, sa magaling si Mirel. Yellow Sub, Team 2 ng Spirit yun. Mga bata pa. Mga bata, di ba? Yung nakitaan ng Potential. Potential. Okay. Wala lang. Wala lang. Provoke lang, provoke. Ayun o, dating OG Latam si Tailong. Ayun, di ba? OG Latam. Ayun ang build ng Slark. Mas nakakatakot pa yung pusa namin. Ayun o, Slark. O, di ba? Octarine pa more. Inabot sa Octarine. Octarine pa more. Yun o, tapos pupush na with AGs. Good luck. O talaga nakita ko lang sa Octarine niya. Yung Midas dyan, gusto niya ma-bless yung cooldown. Hindi rin. Ako lang, feel ko lang. Pero sa late game, yes, makita natin na effective yun. Lalo na pag may ags ka na. Pero sa ngayon, yun na yung mahahabol mo pa lang dyan ngayon sa gantong item niya. Ito, pwede ba madamay? Ha? Jamay laman na yan. Hindi, wala pala. Walang roar. May Lincoln pala. Wala rin siyang hawk. Hindi, may hawk siya. O kakulon lang. Nakaka-cancel ba Lincoln yan? Di ba parang may ano yun? Ministan. Ministan or root? Ministan. Ministan lang. As in, sobrang ministan. Walang root yun, walang root. Kala ko mini root. Wala, ministan lang. Wala cooldown pa ata. Baka cooldown. Oo. I think gagamitin naman niya yung coin doon. 1 sec ata.
Tsaka hindi, may neutral din eh. Random yun eh, hindi mo na agad sa hero yun. Pero at least nandun chance. Jules, shoutout mo yung mga dinurog mo ng Dota 1 sa Nitang. Sabi Nitang. Saan yun? Anitang. Ano yun? Nitang. Nabaliches? Ewan ko. Ewan, Nitang. Basta shoutout sa mga Nitang dyan. Octarine, ewan ko. Over BKB, no? Sinasabi nga natin, guys, BKB game kasi sa Pit of Malice, Overgrowth, Ice Spot, diba? Ewan ko. Masyadong confident si Puroy. Pinag-usapan natin kanina sa drop, no? Ito talaga kailangan early BKB para Oo, sa start. ayun, wala. Sabi ko sa'yo, hindi ba? Animal nga talaga mag-item Sabi to ko Puroy sa sa'yo, start. hindi nga nagbi-BKB yan. Nitang nabaliches wala. Oh, diba? Sabi ko na eh, nabaliches eh. Doon naman ako lagi dumadayo ng marami dati sa Noboy. Uy, may inabutan. Si BGM, BCM na naman na set-upan, Pit Up Malice, and there we have it. Another core down para sa side ng Tundra. Wala silang magawa ngayon. Ewan ko, even Invoker, ayaw din yung magano. Uy. Pure. May disperser pa naman for another dispel. Naka-reserve naman doon, activated for the movement speed. Kailangan Yuma nilang dito on mag-out. the chase. Wala naman Finn's Gate at least, no, para mapigilan dito yung Slark. Pero walang buyback Invoker. Pawala na Aegis yung 1 minute. Hindi pa magta-try high ground tong Heroic. Ay, iniisip ko, like, Kanina pa eh. sobrang lamang na nila. Asin lamang na namang sila rito eh. Pero hindi, yan yung pala yung sakit ng Heroic kahit lamang na lamang. Pero, para ito na, kahatak na to. Hindi nila alam paano tumama sa laro. And 30 seconds down for the Invoker. Aegis for a minute. Kompleto na yung mga item eh. Kaya inisip ko, go time na talaga to for Yuma eh. Pero to, they found one. Underlord on the mid lane. Nakaiwalay si Whisper. TPs are in. Beastmaster looking to help out. And now Roared over to Pure. Cancel out by the Drat Pack. Ando naman yung Shadow Dance at the same time. Pure dito will pounce away. So nakapag-buy time. Pero for Yuma, talagang continue lang Walang naman doon sa basag lang. objective. Millirax down. Mabilis na bumasag yung Broodmother. Daming item, boss. Tignan mo yung damage niya, no? 300. Hindi pa nag-ano yan. Hindi pa naging sashable yan. Hindi, wala pa yung lifesteal damage niya. Ilan ba yan? Dagdag. Parang 100 plus din ata. Taas yan. Sir Rapi Effect. Yun na talaga masabi natin. Iba ang nagagawa ng Sir Rapi Effect. Ayun, may nahuli. Oy, Pure. Oh, paano ka magtitipping ngayon? Kapag Shadow Dance naman, pero Ayun. ito na yung Pit of Malice now. Wala na magagawa dito yung Slark. Last 2 minutes. Para sa over natin. Octarine. Octarine. Last 2 minutes. Huwag mo na Jimmy. Ganda pa ng item ng Beastmaster, Sight of Vice Jules. Kaya ba over? 2 minutes, last 2 minutes. Over 39 lang tayo, diba? Epas na epas yan. Huwag na sumuko. Kaso lang, buyback si Puroy. Pinakamatagal ng 2 minutes ang buhay natin to. Ito no. Hindi sumasuka yan, Tundra. Hindi sumusuko. Nilabas na ang Ice Wall. The iceberg yan, pag ganyan. The iceberg. Kwento pa sa Octarine, eh, no? Meteor. Tornado. Nilapag yung banner, boss. Sino sisira niyan? Mga alaga. Well, kanina yung tower ata Nakahard yung pala, mata. nakahard pala to eh. Sino? 33. Eh, ano naman daw? Kaya nga eh. Wala kailangan nila si Slarky Warky. Kasi mid-low, pinupugak na rin ni Brood. Oh my god, 2 lanes at the same time ang ginagawa dito, Heroic and Sakit 33 damage. with Heart of the Rust. I think he'll make it. Medyo tanky naman dito yung Centaur. Sabi mo nga, may Heart Juice, so makaka-survive naman siya dyan. Pero push might continue for the side of Heroic. Tornado connects. That's gonna be Broodmother. Yuma dito, up in the air. Wala naman magiging follow-up. Range rack secured for the side of Heroic sa may bottom. Eh, nag-chill lang. Kung ikaw naman dito yung Heroic, at least nakuha mo na eh. Halos pa-mega creeps naman eh. Next Aegis ulit. At ang over, diba? Shoot! Tapos tsaka talo si Rappi doon. Ay, talo si Rappi sa amin. Under siya rito eh. Oh, under siya dyan. Over kami eh. 38 lang. Kanina ba kami tumalalo eh. Buti nagback ang mga animal, di ba? Over 39 is doing it. Muchas gracias guys. Isang type lang dyan sa mga sumunod. Muchas gracias. Yun lang. Type nyo lang dyan, di ba? Okay na yun. Ang importante, papaldo tayo. Yan. Tapos dagdagan nyo na para madamay na si Jasserper. Muchas gracias. Di ba? And magi-smoke na dito, Tundra. Wala, kailangan mo na sumugal. Koy, Tundra. Wala kayong mga buyback. Nag-alling kayo sa mga item. Yan na yan. Parang wala tayong team fight na naganap, no? Wala. Na 5v5. Walang 5v5. Puro parang 2v3, 3v2. Paano lang, 3v3. nung pinatay-patay na lang sila ng Heroic, gano'n na lang, pick off na lang.
Ito, baka ito ni yung hinahanap mong 5v5 class. Nagkaroon na tayo ng 2 Tormentor, 2 Roshan. Walang contest na naganap eh. Wala nga. Lagi kasi may namamatay eh. Isa or dalawa, tapos wala na. Kung ikaw naman dun yung namatay, hindi ka contest, kulang kayo. Mas marami pa yung na-shoutout namin kaysa sa teamfight. So, marami pa yung na-shoutout sa true. Yaman na ito. Lock item. Tapos pa-bloodthorn na. Bloodthorn na nga yun. Buo na nga yan eh. Ayaw ng buhay ni Yuma eh. Wala, ang hirap niyan. Sobrang yaman ng 3 core. Ito kahit ignore lang kasi naman nila ito eh. Yung Centaur. Kahit ka pansinin eh. Parang 600 ata yung damage ni Brood kanina, nakita ko. Pag may blood turn na. Blood turn na ba? Hindi, yung yung pa nag-first kill siya. Ah, hindi. Pag may blood turn na lalo. Ayun, lalo talaga. Wasak yun. Muchas gracias pag nag-over 45. Ano ba yan? Duration o kills? Kung sa kills, Kills medyo malabo na yan. malabo na yan, boss. Isang clash na lang to Kung eh. duration, grabe naman yung over niyan. Uy, ayun Oy, na. Lord, to start things up, BZM dito. Can he even move? Ano tagaling ka? May hex na nga Hex. kasi si Fight of Vice. Tylung. Pag nalaglag ba Tundra, laglag na, ano ba, talaga ang gulo niya. Pag natalo Tundra dito ng 0-2, laglag na po. Elimination match to, guys. And kung sino manalo dito, proceed sa playoffs, no? And Whisper dito, knocking on the Millerax. Walang invoker for 50 seconds. Walang buyback. Parang pwede matapos yung game ng walang teamfight, na 5v5. Wala talaga, possible. 33 dito, just tanking those damage so far. Pounds in for Pure. Getting some essence shift that he needs. And Shadow Dance na commit na rin niya dun, Jules, ha? Wala, no? Tishi, So he needs to be careful. Si Centuro! Centaur in the middle of them. Against 4. Wala rin buyback. 4 heroes ng Heroic. Too much to handle, yung drop dito. Eto masabi natin, nag-late game naman. Dumating sa point na dapat panalo ito. Para saan yung kung anong pinagbibili lang ni Poroy? Hindi panlaban? Parang wala sila plano lumaban, sa binili nila. Oo, gusto mo umiwas magdamag? Tsaka dito yung late game na yung nakasabay kayo sa farm. And Late game na iwan kayo sa farm nito eh. Ayun yan, 25k na yan. Tundra is shaking para kay Rappi. 2-0 daw. Underlord meta nga ni sa true lang. Mga recent na games, puro kung sino may Underlord, most panalo eh. Ito, Bloodthorn na, binuuna. Cash! Sabi ni Human, dahil niyang pera eh. At yung Jakiro may sight of vice. Wait, Holy Core, sa bagay, ang daming tore. Hindi mo maiwasan. Tsaka mega na ata yan. Mega na, mega. Oh, mega na, may ma-skill na yung ano eh. Ito na lang yung inaantay yung finishing touch. Gege, bigyan mo kami isang teamfight lang kasi wala talaga eh. Over 42 minutes. May mga nag-over 42. And Roshan is hindi, up. Hindi mo ko-contest yan. May refresher shirt bang kasama to, boss? Kanina yung refresher. Kay Brood na rin, no? Kahit kanina na lang. Kay Brood, siya lang wala refresher eh. Sila Tylong, meron naman. O, diba? Sa kanya yan, matik. Wala, plano ng Tundra. Wala na ako, yung comeback nila rito, pag sobrang umasim na lang yung heroic, yun na lang. Pero kung nasabihin natin, dahil sa heroes sila, kakambak sila, hindi eh. Hindi kasi, Wala na, iwan na sila sa farm. hindi perfect yung mga pinagbibili ng item to fight sa heroes ng heroic. Yung kasi problema. Ito pala mga kasama ni Owa, si Honey. Ha? Si Honey ang mga kasama ni Owa. Si Owa ang mga kasama ni Honey. Pabook daw sila sa ano mo, ni Papa Owa. Sige, mag-book na kayo ni Papa Owa dyan. And magto-tormentor pa nga dito, no? Heroic. Sinulit ng Heroic, mga bossing. Sinulit ang over. Naka-over ata si ano dyan. Si Ginoong Valdez. Kasi, ano yan eh. Ano bang ano? Brazilian yan, di ba? Pag ano. Mga NA South America, mga Brazilian. So, shard upgrade pa para kay Whisper. Ano ba silang inaantay? Wala, may ages na eh. Pwede na kang patapusan eh. Hindi, 45 minutes daw. Inaantay. Sabay na lang ata nila dito yung ano eh. Mega Crips eh. Yun na lang eh. Item boys, layo ng awad. Yes, boss. Yun yung problema eh. Yung sa item kasi, gets naman natin. Siyempre, may mga babattered dyan. Hindi mawala yun. Sabihin, nanginginom ka ba sa item ni BZM Jules? Pro yan, ikaw caster lang. Siyempre, hindi mawala yun eh. Hindi mawala Lagi yan. meron yan eh. Pero ito, Beastmaster, no? Oh. Ang lalaban naman si Pure. That's gonna be Finsig activated for the Underlord. BKB TP away for the Beastmaster. And Pure will pounce away. Kumbaga guys, kung basic lang kasi tayo as caster, kayo as viewers din, syempre alam niyo yung tama at mali na guess naman natin ba't niya binili yung Octarine, no? Para at least mabilis yung Midas, mabilis yung Dark Pack.
mabilis yung in out mo. Pero kasi sa state ng game, kailangan mo talaga ng BKB. I mean, paiwas nga lang yung gusto nilang gawin. Si Mr. Gutierrez. Si Mr. Gutierrez ba yan? Eto, nag-smoke na dito yung Oy, Tundra. pinahuli? Slark pounds in. They found Jakiro. Jakiro dito goes down for 70. Uy, So pwede. that's the first casualty. Now for Yuma, pops the BKB. Manning up with the life steal. Initiative of Hunger activated, but he can't hit anybody on the side of Thunder. As of the moment, Pit of Madness will be committed for the underdog. Together with the Crimson and Pipe to protect him. 33. Lord returned by the Lotus. Ganda ng And then OG. good bushwalk by the OG to hold them right now. 33, still the main target. Another set of floor given. Coming up from Tailong. And that's gonna be centered down. Unstoppable para kay Yuma. We were waiting for the right target. Yuma dito on the hunt, looking for more. BZM dito, good deafening blast to push back away the Broodmother, and Pure dito trying to snipe him down on the backline. Yuma dito dropping very low right now. Abyssal Blade activated to stun him up. Pure with another set of Shadow Dance. Pero Yuma, can he survive? Yuma dito, he's dead. Pero Aegis pa lang yun, Jules. Pero Essence Chip given para kay Pure. Medyo mataas na to ha. He'll bounce away. Visit lang muna dito para sa Slark. But now, Pit of Malice once again. Andun yung EMP. And there goes the Ice Wall activated. Pero Yuma with another BKB committed. He can't take someone down at least. So andun yung Sunstrike. Buyback for the Centaur. Bounce in after bounce para kay Pure. Yuma dito, can he manage? Dropping very low. Andun Dami yung ng pushback Haji. for the follow-up. So Yuma gone for 90 seconds. Another bounce pero hindi nag-latch. Ba't ka na dinaglat yun? Parang sakto-sakto naman ah. Dito mama. Doon lalamang, no? Yung pa isa-isa. Makakambak pa to? Possible, pag ganyan. Pag ganyan ginagawa ng Heroic. Di ba sila nga rin yung kahapon ata yung mega na yung kalaban, hirap pa rin sila tapusin. Parang matatalo pa sila. Ewan ko sino kalaban nun. Pero dyan papasok yung Slark. Yung tipong, nadadrag niya yung team fight. And pasok lahat ata yung mga over ng mga tropahan. And dyan papasok yung Octarine, yung ganyang fight, di ba? Yung matagal na fight. Basta matagal na team fight, dyan papasok yan. Ayan, yung BKB na yung next queued up niya. Ito yung kailangan talaga ng Slark ngayon. Pag yan nabuo ni Puroy, asahan nyo na guys. Comeback. May comeback pa. Kailangan kasi talaga niya BKB. Nakita nyo gaano karami yung nakukuha niyang stock, di ba? Mouse kalaban nila yung Mega. Oo, di ba? Kahit Mega na yung kalaban, nahihirapan pa rin. Ano tong Heroic eh? Parang ang lakas sa umpisa, pero pag tatapusin ni Ingi, parang hirap sila i-figure out kung paano ba tatapusin talaga. Ako, inisip ko yung pagkakuha ng Aegis, nag-group up na sila nun eh, di ba? Yun na yun pero pa-iba-iba. Pa-iskadi yata muna siguro eh. Hindi mo nang BBKB. Okay. Tinalo ng Tundra to sa comeback boss Poly Juice. Naglaban na rin kasi to, di ba? Sa umpisa. Ay, baka ito na yun. Kulang pa, hindi. Pamidas. Hindi, kailangan talaga ang Heroic ito, kailangan nila mahanap yung right target talaga. Kanina, ang saya ni 33 dun eh. Na halos lahat no ng skill sa kanya nabitaw para lang mamatay yung Centaur. Even yung refresher, double roar nga yun eh. Nagamit lahat sa kanya eh. Si Brood din kasi na walang, sa hero pa naman dito ng Heroic, pag wala silang mga mana, wala silang silbi. Maubusan sila ng mana eh, dahil sa Slark eh. Attribute yung kinukuha sa'yo, tapos may burn pa na with diffusal. Umubuhay na ito. Swift Blink. Skadi gusto, BKB ayaw. Hindi, I mean, Kung mapupull up niya yung ganong ulit na team fight. Baka naisip niya kasi mapupull up niya. Tapos, Skadi, stats naman yan, no? Pampatagal. Kami tayo mga boss, mahaba pa laban. May ganun na nga, mahaba pa. 48 minutes, game number 1 pa lang tayo. Grabe. Parang next 10 ng 10 minutes, no? 38 kanina, tapos Alam mo, na to. inisip natin, tapos na nga talaga to eh. Next na drag pa ng ganong katagal. So next Roshan pa? Sinong makaka-isip na aabot pa to ng pang-5 Roshan? Ay, pang-4 na Roshan pa. Sorry. Pang-4 yan, matik. Ano ng item dito na BZM? Di naman siya mag-refre sa ganitong approach. Maybe Octarine, yung isa sa Octarine talaga. ideal. Invoker hindi nawawala yung Octarine. Octarine Hex, yan. Yung mga magandang item pag Invoker ka eh. So kasi mabilis yung spell mo. Kung Hex naman, pwede kang Mumburst. Arcane Rune. Meron dito. Ang hirap nito, kung ikaw yung Heroic, hindi nyo na take magkamali pa eh.
Pag nagkamali pa kayo isa pa, wala na. Sayang yung in-effort nyo nung early. So, makakambak lang kayo. Yung Centaur, di ko sure kung nakapag-ags na ba dito si 33. Parang hindi kasi yun yung priority niya kanina eh. Feel ko, baka binubuo pa lang niya. Wala pa siyang gold. Siya yung pinakamahirap. Ay, may ags na pala. Ayun pala, meron siya. Pwede yan, no? Cart niya yung Slark, tapos papalu-paluin niya lang. Kahit sino, kahit Invoker, kung sino mag-go. At least may tool sila pang save. Ayun naman yung importante dyan. Depth Shroud, no? Tsaka ano. So matatahimik yung game. Talagang Roshan to for Heroic. Ilang builds ba? Siguro na pala lang eh. Mirage timer. And baka magkaroon pa nga ng enough time si Pure dito. Mabili yung BKB Jules kung sakaling ganito ka-play safe pa yung Heroic. Enough time. Enough time para sa tier 5. Tier 5 na yan. Enough time para sa tier 5. Hanap yung sobrang one-sided na nagaganap, no? Sabay. For the tier 5. Wala ako yung expect ko na ganyan maglaro lagi Heroic. Yung pag lamang na lamang sila, tapos nakakambakan pa sila. Hindi nga marunong tumabas ng laro nga ni... ganip 6 item. Tormentor. Lapit naman mag-spawn. Ito buo na ito. Wala na yan na yan eh. Sagad na yan dyan eh. Wala nang ibang item dyan. Wala na yun na yun eh. Yun na yung magiging item eh. Na pinihintay na Heroic. Hinihintay nilang dumating sa point at matalo sila. Natin nilang kumambak yung Tundra. Takot eh. Parang hindi mega creeps, no? Yun nga eh, pwede yung i-take advantage yun dahil mega eh. Mag-player kayo doon sa pushing na creeps. Pag nag-dip, patayin nyo. Sila pa yung nagagalawan, eh. I-break lang ni Jules 84 minutes niya. O nga, no? Hindi. Uy. Abot pa I-break na- mo pa, 84 minutes. Hindi, parang ano naman dito eh. Parang mga 70 plus lang to. 70 plus lang. Oo. Ayun pa. I feel like mga 75 mil lang to. Boss, Jules, pa-flex daw ng shoes mo. Wala akong shoes, oh. Oh. Chinilas nga ako. Ano pa-flex ko? Pwede nang ibenta yung Midas kung trip niya, no? Then BKB. Si Slark? Oo. Pero ako feel ko gagawin yan. Aghanim's Blessing muna bago siya mag-BKB. Sunulitin mo. Para naka-Midas pa rin siya. Ako ganun gagawin ko. Kung Slark, gagawin. Uy. Basa ni Puroy. Now, tayo lang dito. Kailangan mag-disengage. Ulit doon nung Tundra. Alam nilang nasa baba ng prepare ni Heroic. Punta pa rin sila ng punta, no? Dito nga yung ano nila, yo. Eye of the Forest. Pero Roshan available. Baka ito na yun, Jules? Yan na. Broodmother, Swift Blink. Yes, ito yung isa sa magandang item din ng Brood. At least makakuha mo talaga yung backline, no? I mean, makilap mo muna. Parang, ano ba ang halimbawa, si Brood? Parang yung mga carry na sa kailangan makalapit. May kukuntis. Kukuntis sila. Lalaban sila dito, pero too late. Jules, nakuha na yung Aegis. And now, KJ, they spot him. Magkakaroon pa tayo ng initiation. Magkakain. I mean, medyo mahirap kung yung Slark yung magiging target ba dito. Yuma just cleaning up the neutrals ng Chen. Nagdalawang isip pa si Puroy. Ang daya, 18-6 lang yung Shadow Dance. Octa rin yan eh. Tsaka yung, baka sa enchantments din, yung kinuha niya. Yung, meron yan eh, diba? Tier 5 pa yun. Tier 5 ba yun? May cooldown pa. Ilan yun? 25? 15? 15. Daya pa rin. Di ba kung may 15% ka, cooldown reduction, tsaka Octa rin. So tignan natin kung kaya na nga bang tapusin ng Heroic. Ito, may nakita, support hero yung lumabas. Ari dito spotted. Ito, dahil rin itong ginawa kanina sa teamfight, yung bushwalk Yung niya. bushwalk niya na-delay. Oo, di siya napapansin kanina eh. Pero kung wala nga yung Hoodwink, maybe it's time for Heroic. Na-activate nga lang doon, nagamit yung Roar, nagamit yung Finn's Gate. So we'll see kung enough pa nga ba to para mag-continue. Collier down para kay White Moon, yung point booster. I think pang Aghanims niya yun. Yung Hand of God upgrade. And now Heroic, inside their base. Lalaban dito.
Wala na rin palang tier 4. Wala na, kanina pa, binasag na. Ancient exposed. They'll start with the Tornado plus the EMP. Alacrity given for the Slark, aiming down to Yolicor so far. And then yung Pit of Malice trying to save him, but the Sunstrike. And now to take down Jakiro. Meron namang buyback. But now, disengage, reset for Pure. Medyo decent na yung nakuha niyang Essence Shift. Kailangan na mag-chill. Ba't naman kasi nandun si Yolicor nga naman? Wala na. Paano lang? Pumosa lang. So, refresher. Gusto mo ba yun? Refresher next item ni Poroy? Okay lang. Okay lang, no? Pag-strike. Kailangan mo naman talaga lang dyan is maka-free hit ka na maka-free hit. Madaling maka-free hit kung may Shadow Dance ka. Kaya titignan mo, parang ang hirap patay ng strike, no? Pero yung nilabanan ni Yuma, nalambot eh. Mahuli nga lang talaga nila yun. Like, kanya mga Vice. Pero yun nga, may Ags na kasi yung Centaur naman. So, na-force lang nila yung buyback ni Ari. Then, disengage. Okay. Another Roshan pa. Hindi, wala pa tayo. Inantay yung tier 5. Mukhang over 84 pa yata to mga boss ah. Sakto lang. Hindi, pili ko mga 75 lang to. Huwag mo naman i-break yung record mo, Jules. Mga 75 lang to, pili ko. Ay, ito pa, oh. Ay, maganda. May kasama pang matamis na pause. Post na yan eh. Anong gagawin mo sa post, diba? For the posting na yan eh. And Slark dito, ano yung mag-disconnect. Okay, iihi muna ako pag gaganyan. Oh, isinga mo muna rin yan. Ako na bahala muna rito. Mr. 80 minutes nga ni si Michael. hindi na alam ng heroic gagawin talaga. I mean, nahihirapan lang sila siguro ma-figure out kung paano nila tatapusin yung game. Even lamang na lamang sila, hindi nila ayos na kumbaga makuha ng maayos, kumbaga. Kulog casting for today. Maulan, tas may sipon pa yung si Mario. Say, 2 hours game, Boss Jules, tingin mo? Pwede. May godlike na ba, Boss Jules? Hindi ko napansin eh. Parang wala pa ata nag-godlike, boss. Feel ko wala pa. Eto na. Nag-resume na tayo sa ating game. Lock item na yung Broodmother dito. Queuing for Divine Rapier. Dami naka-hex. Ilan naka-hex? Tylong, Jakiro, tapos Trent, naka-hex, tapos double hex kay BM. So, 4 na hex, if ever. Naka-hex na rin si Trent. Sino? Si Trent. Si Trent? 4 na hex nila. Puro side of base na to, ah. Tatlo yung pag wala pang refresher. Ito na. Nag-smoke na pala sila, sorry. And again, Yuma, look at them. Si BGM na In the naman. middle of the Ancient, but a good lord, they found the right target. That's gonna be BZM. BZM dito, can he survive? They're trying to sustain him so far, but it won't be enough. The quick buyback for the Invoker, at least to try and delay this. But Centaur got burned down again, so that's gonna be 2 buyback committed for the side of Tundra. Now they're holding on. Stampede committed para sa Centaur, trying to keep Yuma in place. Andun yung disable, andun yung stomp, andun yung bushwalk for the follow-up. Yuma dito, good tornado play, plus the Sunstrike over to Tylong. Nirekta na. Yuma goes down para throne, explode. Nirekta lang dun ng heroic, ganun Wala. lang tinapos. Wala silang pakialam. Ayaw nyo sumuko. O eto, mega creeps para sa inyo. Si Underlord ang tumapos. Kasi si Yuma, nitignan ko control na control Lahat na ng disabled, bumanal sa kanya. So hindi, laki ng damage. May atrophy yun Oo. Pero what an upset sa game number 1, Tundra. Natalo nga sila rito against sa Heroic. Ganda na performance nila, wala tayong masabi. Tsaka sa Heroes, diba? And direct, show mo na nga, sino ba ating match MVP? Labas ba na yan? Sa game number 1. Bigay mo kay Tylong, pare. Dahil the Dragon Warrior, si Tylong. Diba? Yung sasabi ko sa inyo, Yeah, guys. student ni Master Shifu. Sa nagtatanong sino si Tylong, the Dragon Warrior. Siya ang unang kalaban ni Poe, no? Pero, grabe.